Hello guys, welcome back po sa aking channel para tutorial video. Yung topic natin ngayon is all about NBI clearance hit status. Bakit po yung mga applicants na kumukuha ng NBI is nag-hit? Yan po yung ating pag-uusapan sa vlog na ito, at kung gusto nyo ipagpatuloy yung video na to, please stay tuned lang po sa aking channel para tutorial videos. Okay guys, so before we start po sa ating vlog content, I invite you all to please like, share, and subscribe my channel para tutorial video. So pakihit na rin po ng bell button so that magiging updated po kayo sa ating pang gagawing mga video. So simulan na natin. Now, if yung isang applicant po nakukuha ng NBI clearance sa NBI office, saan mang sulok dito sa ating bansa, no? Automatically, the personnel in charge sa NBI is magkakaroon siya ng evaluation process, no? Yung pangalan ng tao is ilalagay niya sa database system ng NBI. Now, if there is a suspicious result, or sabihin na natin na magkakaroon ng hit status yung nasabing aplikante, no? Una sa lahat, magkakaroon lamang ng hit status yung isang applicant. Una, if that applicant has a criminal record or derogatory record. Ibig sabihin, mayroon siyang pending case sa mga korte dito sa ating bansa. Tandaan po natin criminal record. Ibig sabihin, that case is focus on revised penal code and other special laws. Hindi kasama dyan yung civil case. Now guys, pangalawang reasons po. Ang isang aplikante is wala namang pending case, derogatory record, saan mang korte dito sa Pilipinas. Pero bakit tuwing kukuha siya ng NBI is mayroon siyang hit status? Bakit ganon? Kasi po, yung kanyang pangalan is may kapangalan or tinatawag na namesake. May kaparehong pangalan ng isang individual na mayroong criminal record. So in that particular case, ay maaaring maging hit status yung kanyang application. Yung NBI database system is a collection of criminal cases extracted from different courts which has a judicial power. So anong mga courts na may mga judicial power, no? Of course, yung ating municipal trial courts, the municipal trial courts in cities, the municipal circuit trial courts, and the regional trial court. Kasama na rin dito yung opisina ng prosecution service, both city and provincial. At kasama na rin dito yung mga kaso na nakapinding sa ombudsman and sandigang bayan. So, it is impossible po ng isang fugitive or tao na may criminal records dito sa ating bansa ay makatago sa ganitong database system ng NBI. So, kung siya po ay kukuha ng NBI clearance, posible po na ma-verify agad ang kanyang pangalan at magkakaroon siya ng tinatawag na hit status. So guys, it is the reason na yung NBI hit clearance ay isa po sa mga instrumental tools na ginagamit ng mga NBI personnel para makahuli ng mga criminals or mga fugitive or mga taong may pending case sa ating bansa na nagtatago sa mahabang panahon. Yung tanong, if yung isang aplikante ay magkakaroon ng NBI hit clearance status, ilang days ba mariresolve ng NBI personnel ang ganitong problema? Yung sagot dyan is 5 to 10 days waiting period para malaman kung yung pangalan ng isang tao upon evaluation of the NBI personnel or staff is mayroong pending case or mayroon lang
na pangalan na tinatawag na namesake or kapangalan ng isang individual na tao, no, na mayroong pending case. Sabihin na natin na isang aplikante ay kumuha ng isang NBI clearance and as a result ay mayroon siyang NBI clearance hit status. So, anong mangyayari nito? No? Let's say, yung reasons is by namesake or may pareho siyang kapangalan ng tao na mayroong criminal record. So, anong mangyayari? The NBI personnel will resolve that particular evaluation within the waiting period. Anong sinasabi ko kanina? 5 to 10 days waiting period. After that waiting period, ay maaari niya nang maklaim ang kanyang NBI clearance sa NBI office without additional fee. Paano kung yung isang tao is mayroon nga talagang derogatory record or may pending case? Ano mangyayari? The NBI agent will demand that person sa isang NBI clearance quality control interview. Yung NBI clearance quality control interview ay tatalakayin natin yan for my next vlog. But pag sinabi nating NBI clearance quality control interview, ito po ay isang interview between the NBI agent and the person involved na mayroong derogatory record to determine or to establish sa tinatawag na identity, no? Kasi pag yung tao ay mayroong criminal record or pending case sa ating korte dito sa Pilipinas at nagtatago siya dahil mayroon siyang pending case sa kasong murder, pag kukuha siya ng NBI at na-determine na siya nga yung tao, ay mahuhuli at mahuhuli siya. Kaya nga sinasabi ko kanina na this kind of database system by the NBI, no one's fugitive can escape from it. Kasi malalaman, ma-evaluate na siya po ay may kaso sa ating korte dito sa Pilipinas. So guys, ano pong mangyayari? The NBI will arrest him or he will be put in jail kasi mayroon siyang pending case. Alam nyo, yan yung pinaka-purpose of the issuance of warrant of arrest. Kung yung isang tao is nagkaroon ng hit at na-evaluate upon NBI clearance quality control interview na siya nga yung tao at nagtatago siya sa mahabang panahon kasi mayroon siyang kaso na murder sa korte, sa RTC. The NBI will arrest him kasi the court will order any law enforcement agency to arrest him any time of the day or night. That is the purpose ng ating warrant of arrest. Maaresto siya talaga ng NBI. Kasi kailangan na he will be appeared in court to establish jurisdiction between that person na may kaso at sa ating complainant, which is the state. In some instance po, paano kung yung tao na kumuha ng NBI clearance purposely para maghanap siya ng trabaho, pero alam niya sa kanyang sarili na mayroon siyang pending case sa court. Ngunit siya ay nakalabas dahil siya po ay nagpiyansa. Anong mangyayari dyan? Malalaman po through NBI database system na siya po ay may kaso. Kasi sinabi natin kanina, it is the collection extracted, no, by different courts dito sa ating bansa. So malalaman na siya po ay may criminal case or may pending case sa courts. So ano mangyayari dyan? Posible po na magkakaroon siya ng hit status. And in the same process, he will be undergone for NBI clearance quality control interview. At sabihin niya dyan na kaya siya nakalabas, no? Kasi nagpiyansa siya. So, he will bring all necessary documents or attachment justifying, no, na mayroon siyang bill sa isang particular na kanyang kaso. So, now, posible po na yung NBI will release his NBI clearance. Maklaim niya yung kanyang NBI clearance, but it is reflected in his NBI clearance na mayroon siyang pending case. So, kung ikaw yung employer, tatanggapin mo ba yung tao na yan na may pending case? So, it's up to the discretion po of the employer. So, guys, I hope po na sa ating vlog content ngayon ay nagkaroon kayo ng ideya sa ating topic tungkol po sa NBI hit status.
So continue watching po sa aking channel. And again, don't forget to hit the notification bell so that magiging updated po kayo sa aking panggagawing mga video. So salamat and God bless at all.